Kaibigan, marami po nagtatanong sa akin, paano maging healthy ang kidneys natin? Paano daw aalisin yung mga bato, yung mga dumi sa kidneys natin? O, ganito po Pag ang kidneys, maraming pwedeng sakit Pwedeng kidney disease, pwedeng magkakaroon ng mga bato-bato. Ayan, di ba? Masakit yan, mga bato. So, paano daw aalisin para maging healthy ang kidneys natin? Tuturo ko po sa inyo pati yung mga pagkaing mabuti at masama sa kidneys. Okay? Yan. Simpleng-simple. Kung gusto natin maging healthy ang kidneys natin, malinis yung mga dumi, kailangan iinom ng maraming tubig. Yan ang pang-flush natin sa kidneys natin. 10 to 12 glasses every day. Ako nga, mas gusto ko nga kahit sa gabi. Oo, kahit gabi na minsan gigising na lang ako madaling araw kasi pag hindi ako umiinom sa gabi, minsan magiging very yellow. Oo, lalo na yung mga may kidney stones, kahit sa gabi, pinapainom ng tubig para ayaw mong maging madilaw masyado ang kidneys. Pag madilaw na ihi mo, inuman mo na agad. Yan talaga, panlaban natin yan sa sakit sa kidneys. Second, yung sa diet natin, sa kinakain. Ang masama sa kidneys na bawal o iiwasan yung maalat. Yun talaga kalaban. Pag sobra alat, patis, toyo, actually ketchup Ketchup, high salt din, bawasan din yung ketchup. Delata, noodles, chichirya. Pag sobrang alat ang kinakain, pwede magmanas, pwede tumaas ang blood pressure. Pag tumaas ang blood pressure, yan ang number 1 cause. Number 1, number 2 cause ng kidney failure sa Pilipinas. High blood. Bakit na high blood? Sobrang alat. Mga delata, kung mahilig kayo lagi sa delata, napakaalat. Pagkakain sa karinderya, sa restaurant, nako, inaalatan talaga masyado sa mga nagluluto, sa mga chef. Baka pwede mas matabang na lang konti, bigyan mo na lang ng asin o toyo. Parang choice na nila kung gusto pa nila dagdagan. Tingnan din yung mga binibiling pagkain. Piliin yung mas low sodium. Tingnan nyo yung ingredients. Okay? Ang healthy talaga sa kidneys, sari-saring prutas at gulay. Fresh, mas maganda. Anong klaseng prutas at gulay? Mansanas, ubas, strawberry, mga onions, tomatoes, kamatis, sibuyas, talong, cauliflower, itlog, pwede ang isda, at any mga leafy green vegetables. Wala naman talagang bawal. Alam ko may ibang nagsasabi na baka bawal yung sobrang spinach, sobrang asparagus. Actually, hindi naman gaano. Pwede naman po. Worried sila doon sa mga oxalate daw baka mag-cause ng kidney stones. Hindi naman. Kumain lang kayo nitong gulay, damihan lang pag-inom ng tubig, healthy po pa rin yan. Mas okay pa rin yan, basta bawas lang doon sa alat. Okay? Pagdating sa paglinis, alam ko marami kayong nababasa na kidney cleansing, di ba? Itong mga healthy na shakes, wala naman masama. Healthy naman talaga to. Pwede sa kidneys, pwede sa liver. Pero wala talagang scientific na pag-aaral nagsasabi na pag ininom mo to, gagaling ka na. O, hindi po ganoon Pero syempre, pag kinain mo, puro french fries, puro maalat, magkakasakit tayo agad doon. Kung dito, at least neutral ang epekto sa kalusugan, mas healthy pa. Ang issue ko lang sa mga shakes, kung meron kayong diabetes. Kung may diabetes kayo, baka hindi pwede masyado maraming fruit shake. Baka isang baso lang. Kasi matamis din siya Oo, ayoko masyado matamis pero kung healthy kayo, nag-exercise, pwede po to. Ito mga vegetables, mga pipino na shake, pwede yan. Gulay, pwede kahit diabetic ka. Okay? Tsaka, mas healthy din naman yung prutas mismo, yung gulay mismo, kasi may fiber yun Ito, mas wala ng fiber. Pero mas madali lang inumin. Okay? So, yan, mga natural juice, panglinis din yan sa kidneys natin. Pagdating sa mga tableta, kailangan mag-iingat tayo. Actually, mas concerned nga tayo sa mga dietary supplement, herbal supplement. Tanong niyo muna sa doktor nyo. Kasi lalo na yung nabibili sa ibang bansa, mahirap po Meron doon may side effect din Paalam niyo muna sa doktor nyo. Kahit sa vitamins, ang gusto ng mga nephrologists, pag vitamin C, 500 milligrams a day. Ayaw nila masyado mataas. Like kay Dr. Montemayor, isang nephrologist, sabi niya,
Pag 2,000 milligrams ng vitamin C, para sa kanya, masyado mataas na sa kanya yun eh. Baka magkaroon ng kidney stones. Diba? Lalo na kung prone kayo. Doon lang tayo sa tamang dosis ng vitamins. Huwag na masyado yung high dose ng vitamins. Kasi pag sobra, iniihi rin natin eh. Isa pang maganda na pampalakas ng kidneys yung pag-exercise, di ba? Pag nag-exercise tayo, gaganda yung daloy ng dugo sa kidneys, pero tamang exercise. Bawal din po ang sobra exercise. Ano sinasabi ko? Let's say marathon runner ka. Pwede kung sanay ka, di ba? Pero pag sobra kasing exercise, minsan nasisira din yung muscles eh. Pag nasisira yung muscles, pwede makapahirap sa kidneys. Tulad ng misa sa boxing, yung talagang bugbog, sarado, o nasisira din yung muscle. Sa hazing, diba sa hazing, pinapalo yung tao. Pag pinalo sa hita, nadudurog yung muscle, kaya namamatay yung mga na-hazing sa kidney failure. Kidney failure ang... Kaya kung meron kayong mga hazing dyan, inuman nyo muna ng 2 basong tubig beforehand. Kasi hirap ang kidney sa maraming protein. So, hazing, boxing, sobrang exercise, sobrang marathon, ingatan ang kidneys. Kasi ayaw ng kidneys na sobrang protina. Lalo na yung nadudurog na protina. Speaking of protein, hirap din ng kidneys kung puro protein ang kinakain. Kaya nga yung mga may kidney failure, kita mo, halos low protein sila. Ang karne nila napaka-konti na lang. Yung mga nagda-dialysis o malapit na mataas na creatinine, sasabihin sa kanila yung karne, hiwain mo na lang na maliliit-liit kasi maraming protina, hirap yung kidneys. Lalo na kung may diferensya na. Ngayon kung healthy pa kayo, pwede naman kumain ng protina. Wag lang siguro yung puro karne na lang kinain, wala nang carbohydrates, di ba? O hindi rin po maganda. Hirap yung kidney sa protein eh. Kaya tama-tama lang. Okay? Quit smoking, sigarilyo, masama. Okay? Nakakasira din. Pagdating sa gamot, para sa akin, safe yung gamot sa high blood at diabetes. Kasi ang number 1, number 2 cause, bakit ba nasisira ang kidneys natin? Number 1, may diabetes yan, di ginamot, nasira ang kidneys after 5 years, nag-dialysis. May high blood, nakakasira ng kidneys. Merong glomerulonephritis, isang infection yon. Meron ding pain relievers, kakainom ng pain relievers, nasira ang kidneys. Meron din po yon. So, pag ang high blood diabetes mo hindi nakuha sa dieta, hindi nakuha sa pagpapapayat, binigyan kayo ng gamot, safe po yon. Kasi pag hindi nyo nga ininom, lalong masisira eh. Diba? Tsaka binigay naman ng doktor yan. Wala pong problema. Basta sa tamang dosis, yung po pampahaba ng buhay. Ang iniiwasan nating gamot o tableta para maprotektahan ng kidneys, alam na alam to ng mga doctors eh, pain relievers. Kaya nga, pag maraming advertisement masyado ng pain relievers, medyo kinakabahan ako. Dadami na naman kidney failure sa atin. Anong pain relievers? Mga ibuprofen, mefenamic acid, lahat yan. Lahat ng mga pain relievers, NSAIDs ang tawag. Ngayon, pwede naman uminom short time. Siguro, 3 araw, pinakamatagal, 1 linggo, tigil nyo na. Pero ako, 1 or 2 days lang ako eh. Kung masakit ang ulo, di massage mo na lang. Masakit ang kamay, di lagyan na lang ng hot pack o cold pack. Diba? Birang-bira ako minom ng pain relievers. At most, paracetamol, safe. Pero yung pain reliever kasi, merong ibang tao, 1 to 2 days lang uminom ng pain reliever, nasisira na yung kidneys. Eh. Yung iba naman, ginagawang vitamina yung pain reliever. Diba? Konting sakit ng ulo, may painkiller agad. Oo. Hindi po maganda. Kahit i-research ninyo, painkiller, pag sobra, kung di naman kailangan, ay iwas na lang po tayo. Piliin natin yung procedure na mas safe para sa kidneys. Diba? Yung mga hot pack na lang tayo. Tapos, isa pang iingatan natin sa kidneys, lalo na kung may edad na, pag pumunta po kayo sa ospital, kung mayroong mga medical procedures like angiogram, CT scan, MRI, alam ko nilalagyan ng contrast yan. I-check nyo muna, i-assure natin na kaya ng kidneys ninyo. Minsan kasi,
Like yung tatay ko dati, normal ang creatinine, pero may edad na siya. Nalagyan siya ng contrast dye, may ginawa sa kanya. Pag uwi niya, kidney failure kami agad. Hindi na umihi. Doon siya napaaga namatay. Kasi nga, pag nagkakaedad tayo, humihina ng kidneys. Diba? Tapos, meron pa mga injury. So, ipaalam nyo lang sa doktor. Kasi meron naman silang paraan para protektahan yung kidneys. Binibigyan ng tubig beforehand, niloload ng swero. Ganun po. Okay? Sintomas. Ano sintomas pag meron ng kidney problem? Ito po, late na symptoms na to. Pag meron kayo nito, late na to. Hindi na umiihi, humihina na ihi, late na yon. Nagsusuka, nangangati, nagmamanas na, nahihirapan huminga, yan, namamagana yung mukha, late na to. Ang early is, pag early, wala pa ganong symptoms Magkaka-symptoms lang kung malala na Ganun ang problema dito. At palagay ko, pinaka-early, check mo yung ihi nyo. Kung ang ihi nyo mabula masyado, mabula, ibig sabihin may protina doon. So, para malaman early, pag ang ihi nyo mabula, pa-urinalysis. Oras na may protina sa ihi, bad sign yon. Kailangan pa-check na tayo sa kidney doctor at nephrologist. Oras na may protina. Pag tumaas ang creatinine, hindi na rin magandang sign yon. Late na yon. Late na yon. Kasi nga, oras na tumaas ang creatinine, halos may sira na yung kidneys. Ang unang stage, nagkakaroon ng protina. Ba't nagkakaroon ng protina sa ihi? Diabetic, high blood, hindi nagagamot. Sisira ang kidneys, tumatapon yung protein. Okay? Pag kidney stones naman, sobrang alat, matatamis, toyo, bagong, di ba? Dito, sa likod naman ang sumasakit. Napakasakit ng kidney stones. Ako, naka-kidney stones na. Kasi tinipid ko lang inom ko ng tubig. Nung resident ako, ayoko punta sa CR. Ang dami ko pasyente tinitingnan. Di ako gano'n umiinom. Yan, na-kidney stones tuloy ako. So, magtiyaga na lang kayo sa kakapunta sa banyo. Wala pong choice Talagang kailangan uminom tayo ng tubig. Lalo na sa Pilipinas. Tingin ko, stone former tayo sa Pilipinas. Yan, Chronic kidney disease, high blood, diabetes, glomerulonephritis, yan ang top 3 causes. Nahirapan umihi, namamaga. Pag hindi natin ginamot to, tumataas ng creatinine, ito yung kinakatakot natin, dialysis. Kidney transplant na lang makakatulong sa atin. Napakamahal niyan po. Sobrang mahal. Okay? So, yung mga tinuro ko po sa inyo, itong mga tips, ano pwede, ano bawal, ito po yung summary. Yan ang summary. Di ba sinabi ko sa inyo? Mga bawal para sa kidneys, high salt. Salt ang kalaban. Sigarilyo. Ito, sobrang kape. Siguro kung 6 na tasang kape, sobra na. Sigarilyo, kulang sa tulog, sobrang stress, hindi umiihi agad, pinipigil ng ihi, kulang ang pag-inom ng tubig, diabetic, high blood, uncontrolled blood sugar. Ito, sinabi ko sa inyo, high protein, masama sa kidneys. Sobrang alak. Ito, sobrang pain reliever. Sinabi ko sa inyo, yan. Sobrang pain reliever. At kung maraming mga infection sa katawan. Isa pa pala, dapat bawasan ang soft drinks na kulay itim or brown. Okay? Diba may soft drinks na maputi lang, like 7-Up o Sprite. Yan, pwede yun kung gusto nyo. Diba? Tubig nga mas gusto ko. Pero yung dark colored na soft drinks, mas maganda po, iwas na lang or bawas na lang. Lalo na kung may kidney problem o kung may lahi kayo ng kidney disease. Kasi yung mga dark colored, may additive na phosphorus. Pag marami masyado nun, masama sa kidneys O yung iba, ginagawang tubig ang soft drinks Hindi po, tubig talaga ang kailangan natin. Okay? So, ito yung summary ng tips ko para maging healthy ang kidneys natin, lalo na dito sa Pilipinas. Tingnan nyo to ha, 1 to 8, inuulit ko lang. Exercise, tamang exercise lang. Inom ng maraming tubig bago mag-exercise, pagkatapos mag-exercise, hindi ma-dehydrate. Control ang blood sugar at high blood. Ito, sinasabi ko sa inyo. Ito, timbang, tama lang ang timbang.
Huwag masyado maalat ang kinakain. Blood pressure, dapat control. Tinuro ko na sa inyo. Sigarilyo, masama, nakabara ng blood flow sa renal artery. Tubig, napakarami. 2 to 3 liters, 8 glasses to 12 glasses a day, lalo na kung may kidney stones. Napakasakit nito. Pwede mag-kidney failure dito. Iwas sa pain reliever. Ayan, no? Alam naman to na lahat ng mga doktor. Hindi lang na-emphasize. Ayan, no? Kung po pwede, hindi ganun kasakit, wag na lang. Lalo na kung bata ka pa. Baka matsambahan tayo ng kidney failure dyan. At kung meron kayong lahi ng diabetes, overweight sa pamilya, mas maaga tayo magpapacheck. So, ang pupuntahan nating doktor ay nephrologist, kung may kidney problem. Kung may kidney stone naman, urologist. Okay? Sana pa nakatulong tong video natin sa inyong kaalaman. God bless po.